Praise be the name of Jesus. Glory, glory to God. Purihin ang Diyos. Purihin siya. You deserve all the glory and honor and praise. Hindi ba karapat-dapat ang Diyos sa papuri sa umagang ito, mga kapatid? For His word still the same. Hallelujah. Ang kaniyang mga salita ay nanatiling tapat mula noon hanggang ngayon sa ating panahon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Sino ang naparito para magpuri sa Diyos, mga kapatid? Sino ang naparito para sumamba sa Diyos? Para ibigay sa Kanya ang nararapat. Hallelujah! Oh, you deserve all the praise and honor and glory. Sino nakakita sa kabutihan ng Diyos? Hallelujah! Ang sabi ng ating inawit kanina, salamat Panginoon sa iyong kahabagan na iyong ginagawa sa buhay ko. We thank you, Lord God, for your mercy toward us. Hallelujah! Ikaw ay patuloy na gumagawa ng mga mabubuting bagay sa iyong mga banal, sa iyong iglesia. And with that, Lord God, sa mamagitan ng aming Panginoong Kristo Jesus, ikaw ay aming tinataas, O Diyos. Dinadakila ka sa aming mga buhay, pinupuri ka, dahil ikaw ay karapat-dapat sa mga papuri at pasalamat. Panginoong Diyos, muli minsan pa kami ay nagpapasalamat sa umagang ito for giving us this enough strength, Lord God. Oh, hallelujah, karapat-dapat ka. Totoo, Diyos, na ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng bagay. Ang lakas na taglay namin ngayon, O Diyos, ay iyong ibinigay upang ikaw ay aming mapurihan, upang ikaw ay aming maluwalhatian, O Diyos, sa umagang ito. Upang aming maitaas ang aming mga kamay sa iyo, O Diyos. Upang aming maibigay ang buhay na ito na iyong pinagkaloob. Salamat sa kalakasan, hindi lamang sa pisikal na laman. Salamat din sa kalakasan ng aming mga espiritu, O Diyos. Lord, ang iyong salita ay tunay na makapangyarihan sa buhay ng bawat isa. Hindi ito babalik sa iyo na walang accomplishment sa buhay namin, Panginoon. Oh, may gagawin ka at may ginagawa ka sa buhay ng bawat isa. Panginoon, magpalaya ka sa buhay namin. Oh, magpalakas ka sa mahina pa, O Diyos. Bigyan mo kami ng sapat na kalakasan upang aming maibigay sa iyo ang buong puso, buong lakas. Katulad ng iyong sinabi, ikaw ay aming sasambahin with all our strength, with all our mind, with all our soul. Lord, salamat sa araw na ito, Diyos. Ikaw ang gumawa ng lahat ng bagay. Kalakip ang aming mga buhay ay gawa mo, kalakip ni Kristo. Hallelujah. At kung wala siya, ay wala rin kami sa umagang ito, O Diyos. Kami ay maaaring nabubuhay pa sa kasalanan. Kami maaaring alipin pa ng sanlibutang ito. Subalit salamat sa mga salita na naitanim sa aming mga puso. Hallelujah. Ito ay nagmamanifest sa huling mga araw kung anong klaseng uri ng binhi ang naitanim sa puso ng bawat isa. Hallelujah! Kaya, O Diyos, ikaw ay aming sinasamba at niluluwalhati. Purihin ka, O Diyos, sa iyong mga gawa sa nakalipas na mga araw. Purihin ka sa iyong kamay na nagpo-provide ng aming mga pangangailangan. Purihin ka sa mga kagalingan ng mga karamdaman, O Diyos. Hallelujah! Ang kaawa ay patuloy na gumagawa ng maraming dahilan, O Diyos, upang pigilan kami sa aming pagsamba sa iyo. Subalit ikaw ay nagtagumpay sa buhay ng bawat isa. Ikaw ay malakas sa bawat isa. Ikaw ay makapangyarihan na Diyos na naghahawi ng lahat ng gawa ng kaaway sa huling mga araw na ito. Pagpalain mo, minsan pa, ang buong iglesia at ang bawat isa na maaabot ng mga salitang ito, Diyos, ng mga salita ng buhay na aming tinanggap. Ikaw ang magpala, Panginoon, sa bawat isa, sa kanilang maging nasa malayo, O Diyos. Hallelujah. At sa kanilang nasa malapit, sa bawat isa na narito, O Diyos. Bayahang ikaw ay maging malaya na kumilos muli sa aming kalagitnaan. At makita minsan pa ang buhay sa magitan ng iyong salita. Dahil ang buhay ay hindi mahatili sa kalaliman. Hallelujah. Ang binhi na naitanim, kung ito'y madiligan at maarawan ng iyong presensya, ito ay sisibol ng may kagalakan, O Diyos. Sisibol ng mayroong pagpupuri. Hallelujah! Hindi kami matatahimik sa aming mga kalalagyan, O Diyos. Hallelujah!
Dahil minsan na nakita namin ang iyong kadakilaan sa buhay pa ng mga nauna sa amin, O Diyos, ay gumawa ka naman ng mga makapangyarihang bagay. At maging sa uling mga araw ay gumagawa ka pa rin, O Diyos. At totoo, ang sabi ng inawit, God still speaks, hallelujah. In a still small voice, nangungusap ka sa puso ng bawat isa, hallelujah. At mapalad sila na dumirinig ng iyong salita, Panginoon. At hindi lang dumirinig, kundi nag-iingat din naman sa bawat salita. Purihin ka, O Diyos, habang kami ay patuloy na mag-aantay sa iyong maluwalhating pagbabalik, sa pagsundo sa iyong iglesia sa uling mga araw. Panginoong Yesus, patuloy mo kaming palakasin sa pananampalataya. Increase our faith, O God, hallelujah. Increase our joy, increase everything that we have today, Lord. Ang aming mga puso ay pag-alabin pa ng apoy, ng presensya na mula sa iyo. Tupukin mo pa kami ng iyong salita, O Diyos. Moldehin mo pa ang aming mga buhay. Marami pa kami mga pangangailangan, marami pa mga bagay na kailangang may ayos, may tuwid sa amin, O Diyos. Humihingi kami minsan pa ng kapatawaran, Panginoon. Kung kami ay nagkulang sa ilang mga bagay, overlook ilang mga bagay, nakalimutan namin, Panginoon, na batiin man lang ang bawat isa. Nakalimutan namin na palalahanan man lang ang bawat isa. Payuhan ang bawat isa. Yan ang sabi ng iyong salita, encourage one another. Magpasanan kami ng mga pasan sa bawat isa. Aming dalhin ang pamatok, at ang pamatok na ito, ang sabi mo, Panginoon, ito yung magaan sa iyong mga banal. Dahil kasama ka namin na gumagawa sa uling mga araw. Salamat, di mo kami iniwan ni pinabayaan man. Bless your word. Bless our hearts. Nagpalain mo pa, Panginoon, ang iyong mga salita. Ang iyong nalingkod ay ikaw magpala ng kalakasan. At minsan pa ay aming tanggapin, tamuhin, na hindi kami uwi sa aming mga tahanan mamaya, na hindi namin tinanggap ang aming mga pangangailangan. Lord, nalalaman mo ang aming mga puso sa umagang ito. Thou art still the great God in our midst, the sovereign God in our midst, na nakakaalam ng lahat ng maraming mga bagay sa buhay ng bawat isa. Pagpalain ka, pagpalain ng iyong mga salita, O Diyos, sa iyong lahat. Maibalik ang lahat ng papuri at pasalamat at pagdakila. Lahat ng bagay nito ay mauwi lamang sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. And everybody say, Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. Sa Diyos, sa lahat, mauwi lahat ng kalwalatian at kapurihan. Pasasalamat sa umagang ito. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa. Isang magandang umaga, aking pagbati, at let's open our scripture bago tayo magsiupo. Sa aklat ni San Lucas, St. Luke, chapter 8, ating binasa last Sunday. Sa Lucas, chapter 8, simulan na natin sa verse 10. So it's about the parable of the sower. Then disciples asked him, verse 9, saying, what does this parable mean? So yung mga unang talata, hindi ko na binasa, at yan ay alam na natin. And he said to you, it has been given to know the mysteries of the kingdom of God, but to the rest, it is given in parables, that seeing they may not see, and hearing they may not understand. Now the parable is this: the seed is the word of God. Those by the wayside are the ones who hear, then the devil comes and takes away the word out of their hearts. Kaya yung ground dito na tinanim ng binhi ay ang mga puso ng mga tao. Lest they should believe and be saved. But the ones on the rock are those who, nang kanilang marinig ang mensahe, ang salita ng Panginoon, when they hear, receive the word with joy, and this have no root, who believed for a while, and in time of temptation, fall away. Now, the ones that fell among thorns are those who, when they have heard, so nakarinig din ito, go out and are choked with cares, riches, and pleasures of life, and bring no fruit to maturity. But the ones that fell on the good ground are those who, having heard the word with a noble and good heart, keep it and bear fruit with patience. Can you say amen? Amen. Ating dagdag ang Genesis chapter 1. Kuha tayo ng ilang mga salita rito buhat sa beginning.
Familiar verses, chapter 1, verse 11. Then God said, let the earth bring forth grass, the herb that yields seed, and the fruit tree that yields fruit according to its kind, whose seeds is in itself on the earth. And it was so, and the earth brought forth grass, the herb that yields seed according to its kind, and the tree that yields fruit, whose seed is in itself according to its kind. And God saw, nakita ng Diyos, it was good. So the evening and the morning were the third day. Purihin ng Panginoon sa kanyang mga salita. Can you say amen once again? Amen. Purihin ng Diyos at lahat ay malaya ng mga kaupo. God bless you all. Isang magandang umaga, pagbati sa ating lahat, sa mga nasa mezzanine, sa mga nandito sa baba, at kung mayroong mga makakapanood ng ating recorded preaching, hindi sa magpala sa inyong lahat, at sa mga nakalipas na mga araw, muli sa mga nagdiwang ng mga kaarawan, pagpalain pa kayo ng Panginoon. Sa kambal na nagdiwang last week, Sister Rebecca and Brother Samuel, na malayo man sa atin, ay nandyan lang sila sa ating mga puso, malapit pa rin sa ating mga puso. At sa bawat isa na nandito, purihin ng Diyos, as we are approaching sa ating preparations sa joint fellowship and sa ating church anniversary. So magkakaroon tayo ng ilang mga adjustment, mamaya ay aming pag-uusapan sa aming meeting ulit, dahil may mga kailangan pa na maisayos sa preparation. So after service, once again ay ating pakinggan ang ating song offering, at pwede nating sabayan mamaya lahat. At request po ang ating choir director to guide us sa ating song offering, Brother Gideon. So, meron siya mga sequence na kailangang sundan, at mamaya ating sabayan yung song. And then next Sunday, ay kukunin natin yung sequence ng arrangement, dahil sa una ay may mag-solo. Then sa second verse ay buong congregation. Then I think sa last verse, or pag inulit yung second verse, pahintulutan yung mga kapatid, ako na lang yung mag-solo sa awit. So mayroong mga sequence na ating susundan. Okay, so men's meeting after lunch mamaya. I hope na mga brothers na part sa preparation ay mag-join lang sa ating meeting. Pwede rin naman kung may mga kagalakan ang the rest ng mga brothers, pwede tayo mag-join sa ating meeting later. So, gusto ko lang din mag-remind sa ating church anniversary. Magiging limited lang yung ating time, so maaaring hindi lahat ma-accommodate. Pero I advise pa rin na mag-prepare kayo ng mga special song, mga handog na awit sa Panginoon. At kung hindi man tayo matawag ay sa ating last Sunday na communion service, communion and feet washing service. So, extend rin natin dun yung ating Thanksgiving sa last Sunday ng December. Kung hindi man tayo matawag sa ating church anniversary. So, meron tayong mga visitors, as we know. Pastor Joe ay magsasalita, Pastor Ellie, at dahil nandito si Pastor Joel, ay bigyan na rin natin siya ng time. So maaaring maghati na lang sila sa hapon, Pastor Joel and Pastor Joe. So para hindi naman din sayang opportunity na sila ay ating marinig. Pero andito rin si Pastor Edgar. Sila ay nagalak din na maka-join dahil yun nga ay church visitation. So ating i-accommodate sila sa araw na yun. So magiging limited yung time, pero we encourage you na mag-prepare lang ng mga songs offering. So the rest ay ating tutuloy sa last Sunday ng December. So mamaya ang ilang mga details at aming pag-usapan, then next Sunday pwede naming. Pero mamaya may announcement, Brother Cholo, no? Sa mga updates sa ating joint fellowship. Okay. So, nabanggit ko na last Sunday, we expect ng crowds
So mag-a-adjust tayo siguro ng ating seating arrangement. Naisip ko na mag-forward tayo ng isang tile dito. So, yan, siguro yung dalawang tile ay i-leave natin. Move tayo ng konti and then dito yung mga chairs sa gilid. So, i-compress na lang po natin. Sa taas ay pwede tayo mag-add ng more chairs, 30 to 40 chairs siguro sa mezzanine para ma-accommodate ang lahat. So, ating sama sa prayer ang mga bagay na ito. At sa ilang mga bagay pa, ay update na lang siguro next Sunday. Okay, at salamat din na at least meron tayong connection ulit sa ating internet, pero hindi na po talaga siya used for live streaming. Para na lang po siya para sa mga pangailangan din sa loob. Kapag mayroong mga kailangang i-search at i-download ang ating mga bahagi ng mga ngaral. So, unfortunately, pasensya na po sa lahat, hindi po siya open to all. So, limited lang po ang access sa ating internet, especially sa mga elders and deacons, para mapanatili ang communication sa isa't isa. So, I hope naintindihan natin ang bawat isa sa ating internet connection. Okay. So, for this morning sa ating mensahe ay karugtong ito last Sunday at ilang mga bagay pa na gusto kong tingnan at puntahan sa ating mga teksto na binasa. So, ang ating paksapala ay the seed must be planted on good grounds ay kalawang pagkakataon. At meron tayong subtitle, Let the Seed Bring Forth Fruit After His Kind. At last Sunday ay totoo na hindi talaga mainam ang aking kalagayan, condition. Because minsan talaga pag ang aking allergy ay 2 months halos hindi siya kumilos. Pero pag bumalik naman halos 2 weeks. Tuloy-tuloy na 2 weeks na allergy. Kaya usually ay kailangan ko lang siyang ipahinga para manumbalik o makarecover sa allergy. But this time, sa biyaya ng Panginoon ay okay naman. By the grace of God at nakaka-recover din. So, sa umagang ito ay ating puntahan ang ilang mga kaisipan sa ating paksa. At last Sunday ay naitanong ko sa inyo gaano kahalaga ang binhi kapag ito'y naitanim sa mabuting lupa. So I hope ating nakita ang mga kasagutan. Una, to manifest the kind of the seed. Mamaya ay ating titignan sandali ang ilang mga course, maraming uri ng binhi. Tulad ng ating daanan last Sunday, ng Panginoon ay nagtanim ng mabuting binhi, ang kaaway ay nagtanim ng pansirang damo. So, ang binhi na ito ay hindi siya magmamanifest o masasayang ang bahagi na ito kung ang lupa ay hindi mabuti na lupa. Dinaan natin last Sunday, balikan ko lang, kung ilang taon ang bayan ay naka-witness ng mga gawa ng Diyos. At nabanggit ko sa inyo, there were 15 accounts. So inyo na lamang i-research. 15 accounts of great miracles of God sa loob ng 40 years. So within 40 years, ang Diyos ay nagtanim sa mga puso ng tao sa bayan ng Israel. Gumawa siya, nagsalita siya, nangusap siya, at kalakip ng salita ay ang mga gawa, at hindi lang basta gawa, kundi mga dakilang gawa ng Diyos. And it's so blessed, pwede kong sabihin, mapalad ang tao na makakita ng mga dakilang bagay ng Diyos. Katulad natin, sino sa inyo ang nagagalak kapag na-witness natin ang mga gawa ng Diyos? Sino sa inyo ang hindi kayo ginutom ng Diyos? Na ang sabi ng Scripture, ang bisig ng Diyos ay laging unat. Ibig sabihin, lagi niyang ina-extend sa ating mga pangangailangan. So yan ay mga dakilang bagay na gawa ng Diyos. Na sabi nga ng Scripture, wala tayong tatamuing anuman maliban ang Diyos ang magbigay, magkaloob. Kaya kung inyo na-appreciate yung song kanina,
Ang kahabagan ng Diyos ay dakila towards us. So meron pa bang ibang pwedeng i-explain, ipakita gaano kadakila ang grace towards His people para hindi natin ang Diyos pasalamatan? Para hindi ninyo ibuka ang inyong mga labi sa Diyos. So you see, ang bayan ay wala nang may dadahilan. Tunay na ang Diyos ay nagtiis, ang Diyos ay naging mahabagin sa loob ng 40 years. Yung isang buwan nga lang na ikaw ay i-bless ng mga bagay ng kabutihan ng Diyos, sapat na yun. Yung isang taon, sapat na yun para iyong sabihin, Panginoon, napakabuti mo sa buhay ko. Na ang iyong salita ay buhay sa buhay ko. Gaano pa kaya yung 40 years? It was a great experience para makita, Lord, hindi mo sila tinawag, pinalabas sa Egypt sa pagkaalipid para lamang pabayaan sa ilang. Hindi kayo tinawag ng Diyos para kayo ay pabayaan lamang sa inyong mga pangailangan. Hindi liko ang Diyos. Sino sa umagang ito magsasabi na ang Diyos ko ay mabuti pa rin sa akin? Na ang Diyos ko ay may ginagawa pa rin sa buhay ko. Hallelujah! Na ang binihi na naitanim sa puso ko ay meron ng bunga sa uling mga araw. Church, napakatagal na ng ministry. Supposed to be, marami na sanang bunga kayo sa Espiritu. Bunga ng kagalakan, bunga ng kapayapaan, bunga ng mga pasalamat, pagiging grateful sa marami mga bagay. Kaya sabi doon sa ating binasa last Sunday, they saw my work, yet they saw my work for 40 years. Kulang pa ba ang 40 years? Could you imagine? Para ang bayan ay lubusang ilapit at magtiwala sa Diyos. Kulang pa ba ang 10 years ng buhay, ng paggawa ng Diyos sa buhay ninyo na kayo tawagin? Kulang pa ba ang 15 years? Kulang pa ba ang 20 years, ang 43 years celebration na gagawin natin para ating ibigay sa Diyos ang pinakamasarap na handog? Hallelujah! Kulang pa ba ang maraming mga bagay? Kaya ang sabi ng Diyos kay David, kulang pa ba yung aking biyaya sa iyo? Ba't kailangan mong kunin yung isa? Diba? Para lamang sabihin na tunay ng Diyos ay pinagpala ako. Sabat ang Diyos ay meron siyang mga personal dealings sa bawat isa. Ang Diyos ay nagtatanim sa mga panahon na yan, yet they sow, yet their hearts, sabi sa ating binasa last Sunday, pinatigas pa rin lang kanilang mga puso, they walk, they always, their hearts are always falls away, sabi doon sa ating binasa last Sunday. Lumalayo lagi sila sa kalooban ng Diyos. So gaano katagal na po since we received the seed, the Word of God, gaano katagal na rin na kinukultivate ng Diyos ang ating mga puso habang tayo ay nagpapatuloy na nakikinig at lumalapit sa presence ng Diyos, ang kanyang presensya, like last Wednesday, napakasarap ng mga salita ng Diyos sa mga nakamiss na gawain. Dalayan ko na lamang na magkaroon kayo ng joy to watch, to replay, panoorin ang inyong sa inyong mga gadgets. Marami naman tayong mga ways para i-review ang mga gawain, ang mga mensahe. At totoo na ang Diyos ay kinakailangan, bagamat nandiyan ang mga great things, nandiyan ang mga bagay na pwedeng magsabi tunay na buhay ang Diyos, pero pinakita doon na wala doon sa earthquake ang Diyos, wala sa hangin, kundi ang Diyos ay naungusap in still small voice. Kahit kami rito ay magsisigaw-sigaw, kahit laksan pa namin ang tinig, yung still small voice ay bantayan ninyo. Personally, individually, may ginagawa ang Diyos at nangungusap ang Diyos sa bawat isa. Katulad ng ulan na pumapatak sa lupa, Isaiah 55, ating puntahan sandali yan. Because sa tagal na ng panahon, dapat ay may bunga na, dapat marami na kayong bunga na ipinapakita sa biyayang ito ng Diyos na gumawa sa ating panahon. Because ang Diyos ay nag-grieve sa panahon na ang bayan ay na-provoke nila ang Diyos na tumawag sa kanila. Sabi sa Isaiah 55:10, "For as the rain cometh down and the snow from heaven, and returneth not, but watereth the earth and make it bring forth and bud,
Lahat doon ng mga binihi doon, ang mga unang binihi ng madiligan, it bring forth and bud that it may give seed to the sower and bread to the eater. So shall my words, gayon din naman ang aking salita, that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void. Do you believe it, church? Andyan ba kayo, mga kapatid? Na hindi babalik sa Diyos ang kanyang salita na void. Kung void sa iba or walang ginagawa sa iba, pero sa iba may ginagawa ang salita na makapangyarihan. Kaya nga sabi ng mensahe last Wednesday, it comes within our hearts. Kahit man kayo ng mga singers sa iglesia, minsan walang saysay ang mga awit kung hindi galing sa puso. Di ba? Kaya lagi namin kayo na-encourage, wag lang kayong basta umawit, wag lang kayong basta magbuka ng mga labi sa pag-awit. Minsan wala tayong reaction. Kapag ang awit, ang expression ng awit, ang mensahe ng awit, ay kailangan mo nang magtaas ng kamay, then raise your hand. Kapag yung mensahe ng awit, kailangan mo nang magsabi ng amen, then say, Amen, Lord. Huwag tayong maging tuod ng mga awit. Express your joy. Express your gladness. Dahil ang Diyos ay totoong naging mabuti sa atin for the last 43 years. Hallelujah! Ito isang malaking patunay ng ating mga anak, hindi man lahat, pero nandiyan ang mga kabataan na bunga ng mga magulang noon na nagtiis. Tumanggap ng binhi ng salita at iningatan ng salita ng muhay ayon sa salita ng Diyos. At nandiyan kayo, mga kabataan. At kung inyo nakita ang great things na ginawa ng Diyos sa inyo, mga magulang din, kayo ay mayroong pagkukulang kung hindi niyo ibinabalik sa Diyos ang dapat. Don't just sit around, play instruments. Manood kayo ng ilang mga gawain sa ilang mga church na kasama natin, kahit man sila ay na-encourage, na-challenge. At gusto rin i-challenge ang ating mga musicians. Sabayan nyo ng pagpupuri sa Diyos kapag kayo ay gumaganap ng inyong mga tungkulin. And you will see, may mga bagay pa na gagawin ng Diyos. So God still speaks in our days. At yun ay kautuhan, mga kapatid. It will not go back, sabi diyan, but it shall accomplish that which I please. Nalulugod ang Diyos na gumawa sa loob ng 40 years, kahit pa ang bayan ay nag-provoke sa Diyos. O, di ba? Kahit pa ang bayan ay harap-harapan na sinusuway nila dahil yung provoke dito ay, binigay ko na sa inyo, no, last Sunday, panunukso na ginawa ng bayan. It speaks of action or speech that makes someone annoyed or angry. Kahit pa ang bayan ay nanunukso sa Diyos, sa magitan ni Moises, because ang kailang hindi pagsang-ayon kay Moises ay hindi pagsang-ayon sa Diyos. Kapag sinasabi na kay Moises, dinala mo ba kami dito para patayin sa ilang? They are provoking God. Kaya yung word doon sa Greek word na grieved, actually, ang ibig sabihin po niyan, tingnan ko lang, no? Ang word na grieved ay hindi lang po siya basta salita na nag-grieve or nalumbay ang Diyos. I think hindi ko na yata siya na-note. Ang word doon ay ginamit yung nagalit. Ibig sabihin, nagkaroon ng indignant feeling. So hindi lang basta ang Diyos nalungkot for 40 years, nagagalit na siya sa bayan. So maaaring hindi lang Diyos nag-express, kundi kanyang pinakita yan sa dulo na nung sila ay bago tumawid sa Ilog Jordan. So they provoke the Lord. Kaya nga yung mensahe, sabi ni Pablo, kapag narinig niyo ang tinig ng Diyos, huwag niyo nang pagmatigasin ang inyong puso, dahil ang Diyos na tumawag sa atin ay Diyos na buhay. Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Walang bagay na maililihim sa Diyos. Hallelujah! Ang ating mga puso ngayon ay bukas sa harapan ng Diyos. Walang bagay na hindi nakita at dinalaman ng Diyos. In the beginning, hanggang sa huling mga panahon, hanggang sa mga panahon darating, lahat ay nakita ng Diyos, lahat ay alam ng Diyos. For He is the omnipresent God, the omniscient God. At yun dahilan, last Sunday tinalakay natin that the seed
must be planted on good ground or else, otherwise masasayang. Masasayang in the sense na sa Diyos, walang lugi sa Kanya. Pero masasayang sa tao. Kapag ang tao ay nagpatuloy sa katigasan ng puso niya, sa kabila na siya ay lagi namang pinapaalalahanan, tinuturuan, ginagayad ang salita ng Diyos, masasayang kapag hindi siya sumampalataya. Kapag hindi mo kinilala ang authority ng salita ng Diyos. Minsan nga, mas marunong pa tayo sa salita ng Diyos di ba? Kahit meron ng counsel, naalala ko, isang brother, hindi na kailangang i-mention ng name. Marami ng mga brother din na lumalapit sa akin, humingi ng payo. Pinayuhan ko, pinalalahanan ko, pero wala rin nangyari sa mga payo because meron ng sariling decision. So yun ang hindi maganda because pinakita mo lang na ang puso mo hindi talaga umaayon sa salita ng Diyos. At yun dahilan, kailangan ang binhi ay maitanim sa good ground. At pinakita na ng Panginoon ang mga hindi mabuting lupa. Sabi doon sa verse 12, ito yung wayside, tabing daanan. Sa verse 13, ito yung batuhan, yung rocky ground. Sa verse 14, yung thorny ground. So lahat ito ay nakarinig ng salita ng Diyos, lahat ay nakarinig ng mensahe sa ating panahon. Pero hindi lahat ay good ground. So pinapakita lamang ng Panginoon na kapag hindi mabuti ang ating puso, kapag hindi tama ang ating mga puso sa pagharap sa salita, hindi makakagawa ang salita ng Diyos. Hindi ito magpuproduce ng mabuting bagay. Kaya nga ilang beses nang sinabi sa inyo, kahit pa ilang beses kayo makakita ng mga himala, kagalingan, pag-supply ng mga dakilang bagay na ginagawa ng Diyos, kung hindi tama ang puso, walang pananampalataya na sisibol. Darating pa rin ang panahon, tatalikod ka sa pananampalataya, ipagkakaila mo ang pananampalataya. So, ganun po kahalaga kung bakit kailangan maitanim ang binhi sa good ground, para hindi masayang, o para hindi maging void, mabaliwala. Ano yung wayside? Yung wayside ay hindi good ground. Ang sabi ng salita ng Panginoon, the devil has a power to steal the seed. Sa pagtabing daanan kasi, hindi man talaga lugar ng taniman. Kaya pag mabili na nahulog, napakababaw. And the devil has a power to steal the seed. So ibig sabihin, yung salita ng Diyos ay hindi malayang makagawa, hindi siya makagawa ng mga pagtatagumpay ng mga dakilang bagay sa buhay ng tao na yon. Yung wayside. Yung rocky ground ay hindi rin siya isang good ground dahil hindi kayang mag-ugat ng binhi para patibayin ang buhay ng tao. Pag dumating ang maraming temptation sa buhay niya, ang sabi doon ng Panginoon, yung sa rocky ground ay hindi kayang mag-ugat at kapag dumating ang panahon ng temptation, it falls away. Mga Kristiyano ito na kahit tumagal na, at yan ay katotohanan, kahit tumagal na sa mensahe, ay dumating pa rin ang panahon, tumatalikod sila. Kahit marami na nakitang miracles, kahit marami na nakitang dakilang bagay, like nangyari sa wilderness, ulitin ko, sapat-sapat ang ginawa ng Diyos para ang bayan ay magpatuloy sa pananampalataya kahit gaano kahirap ang buhay sa ilang. Why? Because kasama nila ang Diyos ng kanilang mga magulang. Hindi sila pinabayaan ng Diyos sa ilang. Kung sila man ay nalipasan ng gutom, may purpose ang Diyos, pero ang Diyos ay nagpakain pa rin sa ilang. Kung tayo man nakaranas ng mga gutom physically, spiritually, pagkaminsan it is because sa ating mga shortcomings. Pero ang Diyos laging may food in due season. At mapalad yung may taingan na nakakarinig. Hallelujah! Dahil paglabas sa bahay-sambahan, ang puso ay nagagala. Hallelujah! Nag-uumapaw. Dahil minsan pa may ginawa ang Diyos sa buhay ko. Hallelujah! Minsan pa may namolde sa buhay ko. Minsan pa may naalis na bagay na hindi mabuti sa buhay ko. Hanggang sa magbunga, sabi ng Panginoon, magbunga ng, tawag niya, ng maturity. So yung rocky ground ay hindi isang good ground. Pagdating ng mga temptation now,
doon sa unang uri ng lupa na wayside, ay pwede rin itong mangyari sa good ground. Pwede rin magtangka ang diablo na agawin ng seed, pero dahil ito'y good ground, wala siyang magawa. At doon sa rocky ground ay ganun din. Ang temptation ay pwedeng maranasan ng lahat. Rocky ground or good ground. Pero iba talaga doon sa good ground, hindi kayang i-penetrate dahil nag-uugat ang binhi. Pagdating sa thorny ground, hindi rin siya good ground because ang sabi doon ng Panginoon, pagkarinig ng mensahe, yumaon sa kanyang lakad, pagkarinig ng salita ng Diyos, lumakad pa rin siya sa kanyang sarili, ibig sabihin, nabuhay pa rin siya sa kanyang sariling kalooban. Kaya ang sabi doon, na-choke siya ng mga bagay ng sanlibutan, ng mga cares, ng mga riches. So pwede rin niya mangyari sa good ground, pero iba ang kalagayan ng good ground because dahil nga siya ay good ground, ang binhi ay nag-penetrate ng root, pinatibay siya ng salita ng Diyos, habang siya ay nadidiligan, nauulanan ng biyaya, ng presensya ng Diyos, ay mas lalo siyang lumalalim at kumakapit. Kahit sa panahon ng temptation at paulit-ulit, sabi ni Peter, mga pabalik-balik ng mga temptation at trials, lalo lamang siyang tumitibay sa pananampalataya. Hallelujah! And that's why ganun kahalaga na may tanim ang binhi sa good ground. Mahalaga na makita rin ninyo ngayong umaga anong uri ng lupa ang ating mga puso. Na kapag tayo ba ay nakarinig ng salita ng Diyos, nandyan pa rin ang ating pangangatwiran. Check your hearts. Dahil ang binhi ay magpapatuloy, ang Diyos ay patuloy naggagawa siya ng mga dakilang bagay. Ang Diyos na nagtanim sa nakalipas na mahaba ng panahon ay patuloy na nagtatanim sa inyong mga puso ngayon. Nagdidinig sa inyong mga puso ngayon, nagpapalakas sa kanyang presensya. At hindi na po mababago kung ano yung uri ng binhi na naitanim, ay yun po ang mayroong manifestation sa ating panahon. At tinan nyo, anong ina-expect natin ng Diyos ay gumawa ng maraming bagay sa panahon na ang bayan ay lumabas sa pagkaalipin. Nakita natin hindi nalugod ang Diyos. Kaya doon sa Hebrews 3 verse 10, sabi doon, I was grieved sa King James Version, pero yung grieved doon, so dito yung aking na-note, na-jot down, ang grieved doon sa Greek word is to feel indignant. So hindi lang po siya basta nalumbay ang Diyos, nalungkot, kundi meron siyang naramdamang kakaiba, nagagalit na siya. Diba? Tayo nga mga magulang. Diba? Kapag tayo ay mga magulang dito na mga napakabait sa kanilang mga anak, hanggat kaya mong ibibigay mo yung pangangailangan, ha? Hindi yung layaw. So iba po yun. Hanggat kaya mo ibigay yung pangangailangan, sinisikap mo. Pero kung ang kapalit nito ay pagsuway sa iyong utos, ay ibang bagay na yun. Wala siguro dito magulang na hindi magagalit. Hindi sasaway ng anak, hindi pagagalitan, hindi tuturuan. So ganoon din ang Diyos, nung siya ay mag-grieve, sa Greek word niyan, ang meaning is to feel indignant. So, ibig sabihin, naggalit na ang Diyos. So, marunong din pala magalit ang Diyos. Kahit ang Diyos ay mahabagin. So, it is because hindi ng tao ibinibigay sa Diyos ang pagkilala, ang pananampalataya. So, ibig sabihin, nagkakaroon pa rin ng doubt. For 43 years ng ministry. Sino rito ang mayroon pa rin doubt na baka, Panginoon, hindi ito yung plano mo sa buhay ko. Meron pa bang ganun ditong kaisipan? Lalo na yung mga matatanda na, it is a challenge. Diba? So glad, nandiyan pa rin si Nanay Shoni, salamat. Baka hindi pa ako pinapanakyata ng tawagin si Nanay Shoni. Nanay Shoni, tanong ko lang po, anong taon po kayo na-baptize? Anong taon po kayo na-baptize? Kay Pastor Daniel pa noon. Kung maalala nyo. Baka hindi pa ako pinapanganak noon. 1976 ako pinanganak. So si Lolo Daniel ay nangangaral na that time. Or I think na-establish na ang gawain sa GMA noon. At bago pa i-handle ng ating late Pastor Franco, 1981, so nandun na yung mga nauna sa atin, nandun na sila, na-establish na. So ibig sabihin, nagtanim na ang Diyos. Doon sa mga nauna, nagtanim na siya, naglagay na ng foundation. Kaya
kaya nandito sila, kaya nagpatuloy sila for the last 43 years. Bagamat ang iba ay kinuha na, una na sa atin, pero yung mga nagpapatuloy, di ba? Kung bakit kayo nagpapatuloy? Because napatunayan nyo na ang Diyos ay tapat at totoo sa kanyang salita. Hindi siya nagkulang sa ating lahat, sa ating mga pangailangan. Kaya to feel indignant, to feel grieved, ay ibang bagay. Sa loob ng 43 years, hindi pa ba yun sapat para ipakita sa atin ng Diyos na ako ay buhay na Diyos sa inyo, na ako ay nangako, na ako ay may pangako sa inyo, na gagawin ko ang lahat ng bagay. So it is a challenge sa ating pananampalataya. Sa mga magulang at sa mga ang tawag nila doon? Middle age, sa mga kaidaran namin, at sa mga mas younger pa rito, na dinatan na ng mensahe sa medyo late na panahon na. Now, according to the commandment ng Diyos, binasa natin sa Genesis chapter 1 kanina, na in the beginning, ang Panginoon ay nag-command, let the seed bring forth fruit after his kind. Now, sa akin nakikita mga kapatid, na sa panahon ng creation, sa akin nakikita sa part na ito, na ang lahat ng lupa ay good grounds. So there's no such thing as wayside, dahil una-una tabing daan, wala pa naman daanan noon. Walang rocky grounds, walang thorny grounds, because after ng fall, doon lamang binanggit sa Genesis chapter 3 verse 17, nang sumpain ng Diyos, hindi si Adan kundi ang lupa, verse 17, sabi diyan, then to Adam he said, because you have listened to the voice of your wife, and have eaten from the tree about which I commanded you, saying, you shall not eat from it. Cursed is the ground because of you. With hard labor you shall eat from it all the days of your life. So pagdating sa verse 18, doon binanggit yung, but thorns and thistles it shall grow with you. So back sa mga unang panahon ng creation, I consider wala pang thorns and thistles, it is a good ground. Kaya nasabi ng Diyos sa bawat creation, and God saw it was good. Lahat ng binhi na itinanim ng Diyos ay nagbunga ng ayon sa kanyang pagkauri. Kaya dito sa panahon na ito na isumpa ng Diyos ang ground, ay dito pala natin makikita na naapektuhan na ang lupa at nagpasimulang maging mabago at maging magulo ang lupa. Ngayon, ang bawat binhi na itatanim ni Adan ay pipili na siya ng good ground dahil hindi ito bagay sa thorny ground, hindi ito bagay sa rocky ground, at hindi bagay sa mga panahon na darating, magkakaroon ng mga kalsada ng mga daanan, hindi bagay sa wayside. Kaya talagang magpapawis siya. Maghahanap siya, saan ba yung good ground dito? Saan ba yung dito yung lupa na talagang mag-produce ng binhi at ako'y makakain? Magpapawis talaga siya. So after the fall, most likely, ganun na nangyari, nagulo ang kalagayan ng lupa. The same thing kung ano nangyari sa kalagayan ng puso ng tao, after the fall, ay hindi naging mabuti ang puso ng tao. Pero salamat, mayroong kautusan ang Diyos na ibinigay na bago pa man mangyari ang lahat ng bagay, meron ng law, may degree na. At ano yung degree o decree na ginawa ng Diyos? Balikan natin ang Genesis chapter 1. Let the earth sprout vegetation, verse 11, plants yielding seed and fruit trees on the earth, bearing fruit, tingnan nyo ha, according to their kind, with seed in them. Lahat ito ng mga bearing fruit ay magkakaroon ng manifestation. Kung anong uri sila, kung anong uri ng bini sila, yun ang makikita. And it was so. Ayon sa Diyos nangyari. The earth produced vegetation, plants yielding seed according to their kind. And trees bearing fruit with seed in them according to their kinds. Kung ano yung uri ng bini na yun, kaya nga naalala ko, nakakalala sa inyo, na laging binabagit ng ating late Pastor Franco yan. Yung apple noon na itinanim ay the same apple pa rin ngayon. Yung lansones na itanim noon, yung bayabas, lahat ng uri ng punong kahoy, pananim, ay anong uri ng binis sila hanggang ngayon, hindi po sila nabago dahil mayroong law, may decree. Hindi po mababago ang kautusan na ito ng Diyos. At ang sabi diyan,
and trees bearing fruit with seed in them, according to their kinds. And, sabi diyan, God saw that it was good. So nakita na ng Diyos na mabuti kapag ang binhi ay naitanim sa mabuting lupa. So yan ang in the beginning, yan ang pasimula ng kaisipan ng plano ng Diyos. Ang Diyos ay nag-utos, so akin lang i-rephrase, let the seed bring forth fruit after his kind. So yun ating subtitle. Ang bawat binhi ay magpapalitaw siya ng kanyang uri. Hindi pwedeng mabago. Bawat binhi may kanya-kanyang katangian. Hallelujah! Kaya nga ang Diyos, He is a variety God. Maraming pagkasari-saring bagay ang Diyos sa kanyang sarili. Hallelujah! Na kanyang itinatanim sa puso ng mga anak ng Diyos. Kaya hindi ka maaaring maging monotheist person. O hindi ka pwedeng maging monopoly na tao lamang dahil ang Diyos ay maraming bagay na ginagawa. Hindi tayo pwedeng maging makasarili. Hindi tayo pwedeng magsarili lamang sa ating tahanan. Sabihin natin, dito na lamang ako dahil meron namang live streaming. No! Ang sabi ng Panginoon, kung kayo ay nasa liwanag ng salita ng Diyos, kayo ay nasa fellowship. If we walk in the light, we have fellowship one with another. Kaya doon sa unang mga panahon, kung ang mga unang iglesia ay gano'n ang kailang ginawa, they gather together, whatever the cost is. Kahit minsan siguro, bawat tahanan na lamang sila, wala pang ganito noon, wala pang mga church building. Sabi doon sa Acts, inyong basahin lang sa Acts, house to house, ng mga gawain nila. So siguro, depende sa pangangailangan, depende sa mga napapagkaisan siguro nila. O next Sunday, sa tahanan naman namin, next Sunday, sa amin naman. So ganoon ang setup, pero hindi na pababayaan ang fellowship. So ganun din po ang salita ng Diyos. Let the seed, let the word bring forth fruit after his kind. Kung ano yung sinabi ng Diyos sa mga unang panahon, kung ano yung judgment, kung ano yung counsel ng Diyos, kaya nga sabi ni David, the counsel of the Lord shall stand forever. Kung ano yung kanyang mga naging plano sa nakalipas na mahaba ng panahon. Kung tayo ay tinawag in one spirit, ganun pa rin sa huling mga araw. Kung tayo ay tinawag in one Lord, one baptism, lagi yan minimension ng prophet sa ating panahon. Dahil masyado siyang na-vex ang spirit niya, na ang kanyang puso ay nalumbay, na makita niya, naglitawan na napakaraming mga relihiyoso, mga relihiyon sa kanyang panahon. Hanggang sa hindi na makita ang genuine spirit. Pero nang lumitaw ang prophet, nangaral siya ng pure word. Pinakita niya, ito yung salita, ito yung binhi na itanim. Ano sabi ni John? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh. At ang mga tao, meron maraming interpretation pagdating sa Word became flesh. At yun nakakalungkot ng mga nangyari sa message sa huling mga araw, kahit sa ating panahon. Pero wag tayong mabahala, mga kapatid. Kung tiyak ninyo ang inyong puso ay mabuti, mayroong manifestation ng right spirit sa inyo. So ganun ang salita ng Diyos. Numbers 23, tingnan natin, verse 19. Numbers 23. Verse 19, God is not a man that he would lie. Can you say amen to that, mga kapatid? Nor a son of man, that he would change his mind. Nang ang Diyos ay magsabi, let the seed bring forth fruit of its kind, hindi na yung pwedeng baguhin ng Diyos, or else mababago ang kanyang plano maging sa buhay ng kanyang mga tatawagin ng mga binhi. Binasa natin last Sunday na ang children of God, sabi ni Jesus, you are the seed, the children of the kingdom. Bakit niya tinawag that you are the seed? Because yung binhi ng salita, na isang uri ng binhi, ay naitanim sa puso nila na nag-produce ng isang genuine spirit, genuine life, na hindi contradiction sa salita ng Diyos. Kaya tinawag ni Jesus that you are the seed. While yung mga tinanim ng kaaway, ng mga tares, pag sinanda mo ay binhi ng kaaway, ng diablo. Hindi pwedeng mabago. Kaya sabi niya that he would change his mind.
Has He said, and will He not do it? Or has spoken, and will He not make it good? Could you imagine, pag sabi doon sa Genesis, and the Lord saw it was good, and then later on ay babaguhin ng Diyos ang kanyang law, na kung ano yung binhi, ay yun ang kanyang manifestation, ang kanyang pagkauri, at hindi po ganun, at walang history, even science, walang makikita ang mga tao na nabago ang uri ng binhi ng mga naitanim before, noong mga noon ng panahon, na nabago hanggang sa ating panahon. Kaya sabi niya, sinabi ko baga, nang sabihin ng Diyos na let the seed bring forth its kind, ay hindi na po yun pwedeng mabago. So, ibig sabihin, anumang salita ng Diyos ay hindi na ito babaguhin pa. That very seed na itinanim ng Diyos sa puso ninyo, yan ang nakatanim sa inyong puso. Ano yun? The unchangeable word. Sabi niya, sinabi ko bagat hindi ko gagawin. So, ibig sabihin, hindi mababago yung binhi ng salita ng Diyos. Kaya kung sa panahon ng mga apostles na tinawag na first fruit, nung may pupunta natin, hallelujah, kung doon ay mayroong pure words, hallelujah, hanggang sa ating panahon ay lilitaw pa rin ang pure words. Kahit pa magdagdag ang mga tao at mag-build ng mga organization, hindi na mababago ang salita ng Diyos. Lilitaw pa rin yung mga genuine Christian. Mga Kristiyano na hindi bukang bibig ang Kristiyano, kundi merong paglakad sa salita ng Diyos. Pagtatapat sa salita ng Diyos, pakikinig at pag-iingat, hallelujah. Kapag tinuturuan ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay nagsabi, humble yourselves. Look at what happened to Paul nang siya i-struck ng Panginoon dahil sa kanyang ginawa na pagpapatay sa mga unang Kristiyano. Pero nang ginawa ni Pablo, siya ay sumampalataya, ibinaba niya ang kanyang sarili. Oh, what a good ground! Hallelujah! Ibig sabihin, kahit pa ang Diyos ay sumaway at magpalo sa iyo, pag good ground, ibababa mo ang puso mo. Ano yung naitanim sa iyo? Unchangeable words. Sinabi ko bagat, hindi ko gagawin. Kaya yung mga pangako ng Diyos kay Abraham, Isaac, Jacob, dadalhin ko kayo sa lupa na binubukalan ng pulot, gatas. At habang on the way, maaaring nakalimutan nila ang mga promises, ang mga magulang, ang nakita nila mga pangangailangan. At kapag nandiyan ang mga pangangailangan, mga kapatid, lumalabas ang kahinaan ng tao. Sino mag-agree? Totoo, di ba? Pag wala na tayong pera sa bulsa, nalulungkot tayo. Totoo yun. Parang walang glow. Parang walang, ano ba to? Wala nang laman yung bulsa ko. Wala akong pang Jollibee mamaya. Di ba? Wala akong pantreat sa aking mga kaibigan. You see? Along the road, nakalimutan nila mga promises ng Diyos, dadalhin ko kayo. Pero nakita nila yung wilderness. Nakalimutan nila, may seed na itanim kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Na kahit ang Diyos ay magpahintulot ng wilderness sa buhay ng mga anak ng Diyos, ang Diyos ay merong kapangyarihan para ingatan at gawin ang kanyang salita. Hallelujah! Na siya ay obligadong gawin ang kanyang pangako, iingatan ko kayo. I will provide your needs. I am Jehovah Jireh. I am Jehovah Shammah. I am Jehovah Shalom. Kahit anong wilderness, kahit anong kagutuman, kahit anong kahirapan, hallelujah, ang Diyos ang nagpapahintulot ng maraming mga bagay. Pero ang unat na bisig ng Diyos ay hindi umigsik kailanman, hallelujah! Sino sa umaga ito ang magpapatutuo na ang bisig ng Diyos ay kasama ko, hallelujah! Hindi ako iniwan ng aking Diyos, hallelujah! Ang Diyos ay lagi nagbubukas ng opportunity, ng bintuan, ng bintana, ng biyaya. Para ako na nanghihina ay palakasin muli ng Panginoon. Para ako na nagkukulang, nagda-doubt, hallelujah, ay bigyan ng katiyakan at pananampalataya. Dahil sabi niya, sinabi ko baga at hindi ko gagawin. Ang naitanim sa inyo ay unchangeable word. Psalms 89:34, my covenant I will not break. Di ba tinalakay natin one time, Lord willing, mabalikan natin yan. Behold, I send you a messenger. Kapag yan ay nire-review ko, binabalikan ko, hindi ko siya mabalikan dahil may ibang bagay pang ibinibigay ang Panginoon. Pero babalikan natin yung part na yun na naiwan natin 2 months ago na.
My covenant I will not break. Kahit pa lumipas na ang 1,000 years, nang ang Diyos ay nabigay ng tipan kay Abraham, ang Diyos ay buhay, hindi siya makakalimutin na Diyos. Ang Diyos na tumawag sa ating mga magulang ay hindi Diyos na makakalimutin, mga kapatid. Hanggang ngayon, siya'y tapat at nangako, hallelujah. Dadali ko kayo sa kalwalhatian. Kahit may wilderness, dadali ko kayo sa kalwalhatian. Sabi niya, I will be with you. I will be with you. Until the end. Sino dito dumadaan sa wilderness? Sino dumadaan sa maraming mga pangangailangan? Hallelujah! Ang Diyos ay hindi siya nagkulang sa kanyang mga salita. Hallelujah! Ang binhi na naitanim sa mga nauna sa atin ay buhay na binhi. Kaya kahit hirap ng ating Pastor Franco before, kahit maraming mga trials, kahit maraming pagpipigil ang diablo sa ministry, na overcome because hindi siya, kundi ang Kristo, ang binhi ay nandyan, naitanim. Ang Espiritu ng Diyos ay malayang kumilo sa mga nakalipas na panahon. Kaya kahit gaano kasimple, ilalarawan ko sa inyo mga bago, mga latecomers, kahit gaano kasimple ang church building noon, there are quaking in the Spirit. Bago pa matapos ang fellowship, maliit pa lang ang church building. It doesn't matter. Because ang binhi na itanim ay the same kind of seed na itanim sa unang mga apostles. The same spirit na kumilos na malaya. Kahit butas-butas yung walang bintana, wala pang jealousy, open air. Pero ang Espiritu ng Diyos ay malayang kumikilos. Wala itong mga instruments. Simple lamang ang gitara. Isang electric guitar, isang bass guitar, isang napakaliit na tawag niyan, ang tawag doon, amplifier. Ano sabi ng awit? Sapat na. Tinitiyak ko sa inyo mga kapatid, hindi mapipigilan kahit pa mabago ang surroundings. It's the same spirit na kumilos sa maunang mga araw. The same spirit na dapat maranasan natin sa ating panahon, lalo na sa younger generation. My covenant I will not break. At yung next word ay napaganda, nor alter. Sa mga nagpapa-alter ng pantalon, nagpapa-alter ako, papabawas ng laylayan. Nor alter the word that has gone out of my lips. At nang sabihin ng Diyos in His covenant, na ang lupa na inyong pupuntahan ay binubukalan ng gatas at pulot. Nangyari po ba? Yes, nangyari mga kapatid. You can search the history. Pagdating doon, mayroong mga history na nagpakita na talagang napakayaman ng gatas, tawag niya, ng kambingan ng bakahan. Pinalago ng Diyos, maging ang pulot, naturally, but spiritually, sila ay pinagpala ng Diyos ng mga dakilang bagay. Nag-uumapaw ng mga gawa ng Diyos sa nakalipas na mahaba ng panahon. At hanggang ngayon, ang Israel nakatayo pa rin sa kabila ng maraming mga trials ng mga bansa ng paggupo, ng pagsupil sa kanilang pananampalataya. Pinatunayan na ng mga nakalipas sa panahon na ang binhi na naitanim ay manatiling the same word. Na sinalita ng Diyos, ako ay sasainiw, sasamahan ko kayo. Nor alter the word. So yung alter dyan sa Hebrew is to change, to disguise, or to pervert. Ang Diyos ay hindi po ganun, perverter ng salita, no. So that very seed, yung seed na yan na naitanim sa puso ng mga anak ng Diyos, ay pwede kong sabihin na unbreakable word. Dahil sabi niya, I will not break my covenant. Isaiah 40 verse 8, the grass withers, the flower fades, but the word of God, the seed, stands forever. Ibig sabihin po na stands forever, the word of God is continuance. Nagpapatuloy. Kung anong uri ng binhi sa nakalipas, nagpapatuloy. The word of God is continuance, perpetual, and eternal. At yung binhi na yan ang nakatanim sa inyong mga puso when we receive Christ, the seed word, sabi ni Brother Branham. When we received Him, natanim sa atin ang isang uri ng binhi. Hallelujah. At ang binhi na yan ay, sabi niyan, it will stand forever. So ano yung binhi na naitanim sa inyo?
the eternal Word of God. Nang ang Diyos ay mag-command, let the seed bring forth fruit after his kind, ay pinangyari ng Diyos kahit sa panahon ni Amang Noah, si Prophet Noah na tinawag na preacher of righteousness. Ano yung dala-dala ni Noah na mensahe? Katuwiran ng Diyos na ang Diyos ay magpapadala ng hatol because of sin. Ang sabi doon sa Genesis, nakita ng Diyos na ang puso ng tao ay tunay na naging masama na. Kailangan ng hatulan, kailangan ng i-judge ng Diyos. At ang ganung uri ng paghatol na ginagawa ng Diyos ay mangyari, mauwi pa rin hanggang sa uling mga araw kapag ang Diyos ay nagbuhos ng eternal fire at walang bagay na itinoy ng tao na hindi tutupukin ng eternal fire. Kaya ang paalala ni Pablo, kung ganitong uri, sa ganitong bagay, wawasakin ng Diyos ang lahat ng bagay, anong uri ng pananampalataya o pamumuhay ang ating ipamumuhay sa huling mga araw na ito. So there's a law, there's a decree. Kaya kapag ang binhi na tanim sa puso ng mga tao, ito'y magmamanifest ng the same kind. The same kind, isang uri. At anong ating na-expect o anong na-expect ng Diyos? Anong may kita sa atin kapag naitanim ang binhi na hindi nasira? Ang mga anak ng Diyos ay magiging isang unchangeable person. Kung ang binhi na ito ay naitanim sa iyo, then you are unchangeable person. Diba? Kahit meron tayong karakter minsan ng pabago-bago, pero kapag ang binhi na itanim, you will become unchangeable person supposed to be. Ibig sabihin, kung ano yung binhi na nasa iyo, dapat hindi ka rin pabago-bago sa iyong pasya at desisyon sa buhay. Noon sabi mo, maglilingkod na ako sa Diyos, pero nasaan ka ngayon? Noon ay ako ay magpapatuloy. Noon sabi mo, ako ay tutulong sa ministry, ay gagawa ng maraming mga bagay. Gagawin ng lakas. Pagsisikapan ng lahat ng bagay gawin. Sabi ng Diyos, pero nasaan na tayo ngayon? So hindi po kayo, yung mga wala. Ibig sabihin, marami nang nakasaksi ng mga greater things. But the question is, nasaan na sila ngayon? Because ang binhi ay hindi pwedeng mabago kung ang salita ay unchangeable, unbreakable, hallelujah, or eternal, dapat hindi rin mababago, mapipihit ang ating mga puso. Dahil lang ba wala kang makain, katulad ni Esau? Dahil lang ba wala kang trabaho ngayon, kaya hindi ka na makapagpuri? Sino rito mga walang trabaho at hindi na kaya magpasalamat sa Panginoon? Dahil ba namatayan ka, di ba? Sa mga naiwanan ng mahal sa buhay? Pero sabi ni Pablo, meron tayong buhay, living hope. Na yung mga nauna sa atin ay unang ibabangon. So hindi tayo talaga lubos na nalulumbay, pero nalulungkot. Nararamdaman yung kalumbayan sa pag-alis. But we have a living hope. Because ang salita na sa atin is unchangeable, unbreakable word, and eternal. Kaya nga pagparito ng anak ng tao, pagparito ng Kristo sa mga panahon na yon, sa kanyang ministry, anong sabi John? John chapter 3, punta natin. Balikan natin ang mga scriptures. John chapter 3, verse 14. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, could you imagine? Hindi sila totally talaga pinabayaan ng Diyos sa ilang. Because sa panahon na sila ay nangangailangan ng kagalingan, dahil ang nangyari doon, pinahintulot ng Diyos na lumaganap ang maraming mga iba't ibang uri ng ahas. At ang sabi doon, yun lamang balikan, na-recall ko lang, na ang sino mang matuklaw, makagat ng ahas, ay tumingin lamang sa brazen serpent. Kaya pinapakita dyan ng Panginoon, sabi dyan, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up in the cross, of course. At ang sabi sa verse 15, that whoever believes in Him. Sino sa inyo ang sumampalataya sa Kanya? Sa uling mga panahon. 2,000 years ago, He was lifted up on the cross. Pero yung bisa, nanatiling makapangyarihan.
Yung mga sumampalataya noon at pinalaya, the same, hallelujah, manifestation sa ating panahon, ang mga sumampalataya ay pinalaya. Hallelujah! Sila ay dinala ng Diyos sa kanyang salita para mamuhay according to His Word. Whoever believes in Him should not perish. Dahil kapag walang salita, nandyan ang kamatayan. Nandyan ang kabulukan. Nasa atin ba ang salita ngayong umaga, mga kapatid? You shall not perish. Hallelujah. Because the word that was being planted in the beginning, at ang Diyos ay naglagay ng law, let the seed bring forth of its kind. Yung mga nataniman before ng kahayagan, ng kapangyarihan, the same, nandyan sa inyo ngayon. Kaya wag tayong malumbay, malungkot. Minsan, binabato tayo ng mga parang mga doubt ng mga tao sa atin. Naalala ko one time, after ng last fellowship, I think last year ba yun? O last year yata yun. After ng joint fellowship sa Kabadbaran, may mga nag-comment, mga deprived Christian daw. Mga, tawagan ba yung deprived? Mga pinagkulang o mga kulang ng maraming mga bagay dahil daw kulang sa mensahe. Para sa akin, hindi mo dapat sabihin ang bagay na yan kung ikaw naniniwala na ikaw ay isa sa tinaniman ng binhi ng salita. Dahil lahat tayo ay meron kanya-kanyang sukat na tinanggap sa Diyos. Lahat tayo ay merong kanya-kanyang bahagi na pinaglilingkod sa Diyos. Maaaring may mga bagay na isang bagay ay hindi pa naabot, pero idalangin mo lang. Don't say any words against the word. Against each of you, bawat isa, ay huwag tayong magsasambit ng hindi mabuting salita. Because sabi ng Panginoon sa inyong salita, kayo ay hahatulan ng Panginoon. Be graceful. Be grateful sa lahat ng bagay. Whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. Sa lahat ng sumampalataya ito, sa inyo na sumampalataya at nabautismuhan sa tubig at sa apoy, you have the eternal life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, hindi mapapahamak, but have, inulit ng Panginoon, everlasting life. So bakit ganoon ang salita ng Panginoon? Because kapag nasa inyo ang binihi na eternal, you will become eternal. Kaya nga wala na magagawa ang kabulukan. Mamamatay tayo, maaaring possible pahintulot pa na tayo ay makaranas ng kamatayan kung papahintulot ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon sa kanila na sumampalataya ay may buhay. You see, you will not perish because the word, the seed that was planted to you, it is eternal. Kaya yung mga nataniman ng salita way back 2,000 years ago na. It doesn't matter. Lumipas na ang mahabang panahon, the seed will bring forth of its kind. Kapag ito'y naitanim sa mabuting lupa, it will bring forth fruit, sabi ng Scripture. John 11:25, sabi diyan, Jesus said to her, kay Martha, I am the resurrection and the life. Do you believe it, church? I am the resurrection and the life. Sabi ng Jesus, he who believes in me, though he may die. Yan. Kamatayan sa ating physical na laman. Yes, sabi diyan, he shall live. Though he may die, Brother Hill may die, yet he shall live. And the rest of the Christian na natulog kay Kristo. Sa verse 26 ay maganda rin ang sinabi niya, and whoever lives, sa mga nabubuhay naman ito, na hindi makaranas sa kamatayan, and whoever lives and believes in me shall never die. At ang tanong niya, do you believe this? Kayo ba ay sumasampalataya? Maaring makaranas tayo ng kamatayan kung papahintulot ng Panginoon. Nalala ko lagi ang praying ng ating Pastor Franco. Sumasampalataya ako, church, sabi niya, na ako ay makasama buhay hanggang sa araw ng pagparitan ng Panginoon. Bagamat hindi man yung pinahintulot, pero hindi nababago ang binihi sa kanyang puso. Isang araw mangyayari ang sinabi ni Pablo, hallelujah, na mga nakatulog kay Kristo ang unang ibabangon, and we shall be with Him in the clouds. Hindi mababago pa ako ng Panginoon, I will be with you. At kung saan ako nandun, ay doon din naman kayo. What a promises of God!
At hindi na yan pwedeng mabago. Ang binhi ay mga manifest ng kanyang uri sa uling mga araw. Kung ang binhi noon ay mapagtagumpay, yan ang binhi na nasa inyo ngayon. You will be an overcomer. Ating palapakan ng Panginoon, mga kapatid. You will be an overcomer. Hallelujah. Oh, thanks be to God for giving us this kind of seed, hallelujah, na nagbibigay ng pagtatagumpay, unbreakable seed, unchangeable seed, eternal seed of God. Langit at lupa nilipas, ang aking salita ay hindi nalilipas, hindi mababago. So kahit 40 years, balikan ko lang yung history. 40 years, na kahit ang bayan nagpo-provoke, God, the same God who is merciful God. After a year, paglabas sa Egypt, actually, pag-aaral niyo yung Exodus, paglabas pa lang sa Egypt, ilang buwan pa lang yung 2 months, I think, na-share ko sa inyo, 2 years ago yata, 3 years ago na. Paglabas pa lang sa Egypt, 2 months after, dinala sila sa harap ng Red Sea, ng Dead Sea, ng Red Sea. Doon pa lamang, wala pang 1 taon, nag-provoke na sila sa Diyos. Dinala mo ba kami dito, Moses, para patayin? Nasa harap namin ang dagat na pula at nandiyan ang mga kaaway sa likuran. Nakalimutan nila na may pangako ang Diyos. You see? Sa loob ng 40 years, 15 accounts of miracles and great things, yet their hearts falls away. Huwag nawang mangyari, mga kapatid, sa ating panahon. We will celebrating 43 years in the ministry. Pero hindi man tayo nabuhay pa noon sa early years ng ministry, kung medyo late na tayo or in the middle tayo tumanggap sa Panginoon, yet nakita na natin, I believe may nakita na kayong mga dakilang bagay. Pero wag nawa tayo mag-fall away. Wag nawa tayong tumalikod dahil ang Diyos natin ay Diyos na buhay. Diyos na nangako, Diyos na nagsalita, sabi niya, sinalita ko at hindi ko baga gagawin. Lumipas na ang napakahabang panahon, 43 years. Siguro ang preaching na ito ay i-relate ko na lamang sa ating celebration. Dahil kahit mano kami mga bata pa sa ministry ng ating late Pastor Franco, ay nakita ko na hindi kami pinabayaan ng biyaya ng Diyos. Madalas noon sinasabi ng Pastor Franco na kayo ay naging instrumento ng Diyos para ang aking mga anak ay makapag-aral, lumaki, maibigay ang mga pangangailangan, ginamit ang iglesyang ito ng Diyos. Hindi ko nakita na pinabayaan kami ng Diyos na kanyang biyaya na kami mga bata pa. Maraming mga pangangailangan, maaring sabihin natin may mga panahon na hindi sumasapat ang mga material na bagay. Pero yung biyaya ng Diyos ay sapat-sapat pa rin. Para ano? Para magpatuloy na maglingkod sa Diyos. Kaya nga kapag tayo ay mayroong mga karanasan, mga kapatid, na parang tila paulit-ulit, na parang hindi na natatapos ng mga problema, balikan nyo lamang ang inyong first love. Ano yung sabi ng ating lover of our soul? I will be with you. Sa loob ng 43 years, ang bayan ay nakakita ng mga himalang gawa ng Diyos. Mga dakilang bagay. At supposed to be, sa mga later years nila sa ilang, ay sumibol na ang tama na pananampalataya. Pero 2 lamang ang nagpatuloy na sumampalataya. Ang sabi ni Moses, who is on the Lord's side? Only Joshua and Caleb. Hallelujah. Ay nagkaroon ng manifestation ng pananampalataya na ibinigay sa kanilang mga magulang. And the rest na lumabas sa Egypt ay nilibing ng Diyos. Yet they saw my work. Pero hindi po mababago ang decree, hindi mababago ang salita ng Diyos. Ikot ko lang, sabi ng prophet sa ating panahon, everything must come forth of its kind. All of his seeds were good, and so it must bring forth after its kind. Kaya kung ang Diyos supposed to be na mabuti sa panahon na sila ay alipin pa lamang, ang Diyos ay hindi
natulog, hindi siya nakatulog, hindi siya nakalimot. Well, in pagkasabi ng Scripture, nakita ko, narinig ko ang daing ng aking bayan. Hallelujah. At sa tamang panahon, sila ay aking palalayain. At ang Diyos ay naglayo ng mga circumstances. Hallelujah. Nalayo si Moses at ibinalik ng Diyos. Hallelujah. At siya mismo ay mga personal dealings sa Diyos na nakaranas ng mga trials, ng mga challenging sa pananampalataya. Pero siya ay nagpatuloy. Dahil tapat ang Diyos na tumawag sa kanilang mga magulang. The seeds, sabi diyan, all of his seeds were good, and so it must bring forth. So yung salita na naitanim sa inyong puso, that seed must come forth of its kind. Kahit 2,000 years ago na, mga kapatid, ang nakalipas, nang dumating ang panaog ng Espiritu Santo sa upper room, at kung anuman ang manifestation ng binhi sa panahon na yun is the same word na meron pa rin tayo ngayon. Hallelujah! Ang binhi na hindi nabubulok at nasisira. Ang sabi sa ating binasa, ang halaman ng mga pananim ay natutuyo, pero ang kanyang salita ay mananatili. Romans 11 verse 16. Anong sabi ni Pablo sa mga believer na yan? For if the first fruit is holy, the lamp is also holy. Pause tayo sandali. Ibig sabihin, sa mga panahon kayo na yun, sa lumang tipan ay mayroong kautusan ng Diyos na ipinakita sa bayan na kapag kayo ay nagtanim, ang mga first fruit ay inyong ihahandog sa Diyos. Ang mga unang ani, ang mga pangunahing bunga. Naalala ko tuloy yung minsan ni Pastor Nonoy, napaganda. In-encourage niya tayo noon, I think, sa Jabez yun, Joint Fellowship, na dapat ninyong exercise, dapat lamang natin ipakita, hindi man tayo nabubuhay pa sa kautusan, pero yun ay biyaya ng Diyos. Hallelujah, na pinakita sa bayan ng Israel that God is giver of life. That God is provider of all things. Na kapag kayo nag-exercise ng inyong mga first fruit, hindi ko alam kung sino sa inyo dito nag-exercise niyan, sa unang sweldo, sabi ng Pastor Nonoy, sa unang bunga na inyong mga trabaho, ay inyong inihahandog sa Diyos. You see? Hindi ko alam kung sino sa atin nag-exercise niyan, pero yan ay scripture, hindi po nabago ang binhi ng salita ng Diyos, na ang mga pangunahing bunga, kung ito ay trigo, ang buong limpak ay trigo dapat. Kung ito ay mabuting binhi, ang limpak ay dapat mabuting binhi. Kung ito ay banal, ang first fruit ay banal, and so the lambs or the church as a whole is holy. Amen. And if the root is holy, so are the branches is holy. James 1 verse 18, sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Upang tayo'y maging, sabi diyan mga believer, tayo'y maging isang uri ng mga pangunahing bunga, kind of first fruits, ng kanyang mga nilalang. At kung paano nabuhay ang mga early Christian sa panahon na yun, nang tanggapin nila ang Pentecost sa buhay nila, ang banal na Espiritu ng Diyos na kumilos at nagselyo, nagtatak ng buhay nila, ganun pa rin ang manifestation ng seed ng binhi ng salita ng Diyos, meron pa rin pagseselyo sa ating panahon. At kung sila ay lumakad in faithfulness sa pagtatapat at kabanalan, hindi mababago. Ngayon, ang salita ay kumikilos pa rin sa buhay niyo na may kabanalan. Kaya kapag tayo ay lumalakad ayon sa gawa ng sanlibutan, then check up yourselves. I-check nyo inyong puso, baka hindi ang good grounds. Kapag tayo nabubuhay pa rin sa layaw, sa mga bagay ng sanlibutan, hindi pa natin kayang pahindihan ng mga kaibigan sa labas, then check your heart. Baka yan ay hindi mabuting binhi o mabuting lupa. So ang mga believers ay mga unang mananampalataya, tinawag na first fruits of their kinds. Kung ano yung naitanim noon na binhi sa mga early Christians, supposed to be ito yung manifestation sa ating panahon. Pero because nga dahil sa maraming nagsilitawang iba't ibang unang relihiyon, na mga taong ito, sabi ni Jesus, ang kailang labi malapit sa akin, pero yung kailang mga puso ay malayo sa akin. So there's something wrong
Pero ang mga early Christian ay tinawag na, it's a kind of first fruits. Ang mga believers, at pwede natin sabihin, ang maunang tumanggap sa ministry. Way back sa GMA pang nagsimula ang gawain, ang mga naunang sumampalataya sa atin, kung paano sila namuhay sa salita, ganun pa rin sa ating panahon. Example, ating puntahan ang Romans 16, verse 5. Likewise, greet the church that is in their house. Yung mga nabanggit doon sa unang talata. Greet my beloved Epaenetus, who is the first fruits of Achaia to Christ. So pag mayroong mga unang mga converts, ay kinukonsider ng tinatawag ng mga first fruits. At kung anong uri yung fruits sila, na binhi na mayroon sila, the rest na pa-follow ng mga susunod na mga believer, supposed to be ay kasang uri pa rin ng binhi. Kaya kung sa unang panahon ng mga Kristiyano, sila ay tinawag to be holy, hindi po mababago ang kabanalan. We must lead a holy life sa ating panahon. Talikuran ang sanlibutan, itakwil ang mga gawa ng kaaway ng sanlibutan. Lumakad ng panampalataya sa panampalataya, lumakad ng pagtatapat sa harapan ng Diyos. So yan ang pinapakita ni Pablo, ang mga naunang believer ay tinatawag na mga first fruits. Yung mga nauna sa atin, pwede natin consider. Yung mga nauna sa ministry noon, mga unang tinawag sa gawain na ito, at kung paano sila naglingkod, nandiyan pa rin ang ilan na spare ng Diyos ang lives, bagamat may gulang na, may edad na, sila Ate Ami, sila Ate Des, and the rest ng mga Sister Aida. You see? Ilang taon Sister Aida noon na pansamantalang nanahimik, hindi na nakita sa iglesia. Pero since ang binihi ay genuine na tinanggap, siya ay binalik ng Panginoon. Diba? Kahit gaano pa karami ang trials na pinagdaanan mo, kapag isang binihi na una tinanggap ng mga unang Kristiyano, the same manifestation, hallelujah, kahit marami mga kabigatan, magpapatuloy. Ang Spirit ay magsasabi, mag-aalab, hallelujah, na ang Diyos ko kahapon is the same God pa rin ngayon. Ang Diyos na tumawag sa akin kahapon, the same God pa rin nagagawa sa akin sa uling mga araw. So ano yung seed? The Word. Ating puntahan, balikan natin teksto. Sabi ng Panginoon, ito yung parable, the seed is the Word of God. Kaya in the beginning, ng Panginoon ay mag-utos, let the seed bring forth fruit after His kind. Ang law, ang decree na ito ay hindi na siya nabago hanggang sa ating panahon. I believe wala tayo makikita ang prutas na nag-iba ang kanyang uri pagkalipas ng mahabang panahon. Ang decree na ito ay hindi nabago kung ating i-apply sa buhay ng mga anak ng Diyos, the same word na ipinangaral ng mga apostles, the same pa rin na word na ating ipinapapangaral sa uling mga araw. Ano nakita ni John? Na-recall ko lang. Sa John chapter 1, 1 John yata yun. Nang sabi doon, that which was from the beginning. Yan. 1 John chapter 1, that which was from the beginning. Ano nangyari sa beginning? Which we have heard. Narinig nila ang binihi ng salita, tinanggap nila ang panampalataya, which we have seen with our eyes, sabi diyan, which we have looked upon, and our hands have handled, concerning the word of life. The life was manifested, and we have seen, and bear witness, and declare to you that eternal life which was with the Father, and was manifested to us. Sabi diyan, that which we have seen and heard, we declare to you, that you also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ, and these things we write to you, that your joy may be full. These verses ay nagpapakita the same word in the beginning, at kung paanong sa pasimula, sila ay pinuspos ng dakilang pag-ibig, ng pagkilos, ng kahabagan ng biyaya ng Diyos. Hallelujah! The same manifestation pa rin sa uling mga araw, yun ang sisibol sa mga anak ng Diyos. The same power sa panahon nakalipas.
Sino sa inyo ang nagnanasa ng bagay na yan? Lord, bigyan mo kami ng kaisahang espiritu, kaisahang kapangyarihan, kung paano kumilos noon, pakilusin mo sa aming kalagitnaan. Kung paano may kalayaan noon, bigyan mo kami ng kalayaan sa mga araw. Kung paano noon ay may boldness sila sa pagtayo sa truth, bigyan mo pa kami ng boldness sa pagtayo sa katotohanan. Na hindi namin, hallelujah, hindi na namin kaya pa, hindi namin kayang gawin ay pagpalit ang salita na ito, ang mensahe na ito na ating tinanggap sa ating panahon. Totoo ba yan, mga kapatid, sa inyong puso ngayon, nang kayo ay taniman ng bini ng salita ng Diyos, ang inyong puso nagsabi, hindi na ako maghahanap ng iba. Tayo ay parang kumbaga sa isang umiibig, napaibig tayo sa Panginoon, the lover of our soul. 2,000 years ago, when He died on the cross, ang sabi ng binasa natin, sino mang sumampalataya ay hindi mamamatay. Hallelujah. Gawin na ng kaaway lahat ng bagay, ng paninira sa tahanan ng bawat isa, paggupo sa pisikal na kamatayan, hallelujah, pero ang Diyos ay nagtagumpay in Christ. Sabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. Si Lazarus ay binuhay ng Panginoon. Mula doon sa libingan, ibinangon siya. So that speaks of the majestic, the power ng salita ng Diyos na nakikristo na sabihin niya, Lazarus, come out forth. Si Lazarus ay hindi nanatili sa libingan ng panahon na yan. So that's why, mga kapatid, sa ilang mga bahagi, ang oras pala, 11:10 na. So I hope ating enjoy ang ating pag-practice ng ating song offering sa joint fellowship. Sino sa inyo ang excited sa joint fellowship, mga kapatid? Kahit one day lang yan. Totoo, mga kapatid, kahit man ako namimiss ko yung camp meetings natin sa Jabez. Since 1996, ay nag-camp meeting tayo sa Jabez. Wow, parang, ang sabi nila, parang forever. Parang wala nang katapusan. At totoo yun, mga kapatid. Lumilipas yung mga panahon, nag-20 years tayo. I think, 2019 yung last. More than 20 years tayo dun sa ating camp meeting. Ay naramdaman ko rin yung parang taon-taon na lang ganito, parang hindi na ito matatapos. But without knowing sa mga plano ng Diyos, ay pinahintulot na hanggang doon lang pala tayo. And that's why ngayon, we're so excited, Panginoon, kahit isang araw lang, magkatipon kami ng iyong mga banal. Kami ay maghahandog ng mga papuri sa iyo. Because ang sabi ng awit, your great is mercy toward me. Sa nakalipas na 20, 30, 43 years ng gawa ng Diyos. Mayroon tayong pagtatagumpay, mayroon tayong mga buhay na patutuon. Nasaan ang mga buhay na patutuon ninyo, mga kapatid? Pwede ba natin purihin ang Panginoon? Hallelujah! Raise your voice to God! Ang Diyos, hallelujah, ay hindi sa atin nagkulang, hindi nagpabaya sa ating mga pangangailangan. Let that seed bring forth fruit of its kind sa ating panahon. Balikan natin ating teksto, magtapos tayo. Hallelujah. Kung inyo mapansinin, sabi ng Panginoon dun sa chapter 8, verse 8, pagkatapos sabihin ng Panginoon sa karamihan ang parable, siya ay sumigaw ng malakas, he cried, he who has ears to hear, let him hear. Yung word na cried out dito ay pagkuha ng atensyon ng mga tao. Dahil ang parable ay merong gustong sabihin ang Panginoon. He cried out, call out. Ang word na cry doon is to call out. Na mayroong mensahe na pinapaabot ang Diyos sa mga araw. Ganito ang kaharian ng Diyos. Hallelujah. He cried out with a loud voice. Ang may pakinig ay makinig na ang puso ng tao ay katulad sa binhi. Hallelujah. Katulad sa lupa na natataniman ng binhi. At kung hindi good ground, ang inyong narinig ay lilipas lamang. Pero kapag ito'y nahulog sa good ground, mayroong manifestation ng buhay na mula sa Diyos. Hallelujah. He would call out, he cried out, the one who has ears. At yan din ang bukabibig ng prophet sa ating panahon at ng fivefold ministry sa ating lahat, sa buong iglesia. Kayo na mayroong pakinig ay makinig. Hallelujah! Dahil mayroong pang still small voice. Sabi ko nga minsan sa aming mga pag-uusap, minsan hindi kailangan nating humiyaw ng humiyaw, sumigaw ng sumigaw. Kailangan minsan ay maging solemn tayo and let God speak in our hearts. Dahil kahit man, hallelujah, marami tayo dito,
Hindi man sa iba mahulog ang binhi, meron dyan iilan. Pero mas mabuting sabihin, nawa lahat tayo ay dinidiligan na nabibinhian ng salita ng Diyos. Sapat para tayo ay patibayin sa pananampalataya. Whether matagal na kayo o mga bago pa lamang sa pananampalatayang ito, ay mangyari nawa ang decree na ito ng Diyos. Let the seed bring forth of its kind. So the Lord Jesus is calling out, sa ating magtatapos, sabi dyan, verse 10, sa inyo ipinagkaloob, sa mga alagad, sa mga disciples, pinagkaloob ang makaalam ng mga hiwaga ng kaharian. O sino sa inyo nagagalak sa bagay na yan, mga kapatid? Hindi sa mga denominations sa ating panahon, but to you who believed. Datapat sa mga iba'y mga talinghaga upang kung magsitingin ay huwag silang mga kita at mga karinig ay huwag silang mga kaunawa. Exactly what happened sa wilderness. Ang mga tao ay nakita ng himala ng Diyos, pero hindi nila maunawaan ng Diyos. Narinig nila ang salita ng Diyos through Moses, through prophets, pero hindi nila maunawaan. Bakit ang Diyos ganun? Bakit pinapahintulot niya ang ganitong bagay? So you see? So hindi mabuting puso. Kapag tayo, sabi nga sa inyo last Sunday, ingatan natin ang ating pagsasalita sa harapan ng Diyos. Dahil doon sa ilang, yung mga murmurer ay inilibing ng Diyos ng buhay. Ang kanilang mga puso ay hindi mabuting lupa. Gayunpaman, ang Diyos ay napakabuti na nagdidilig, nagtatanim lagi ng maraming mga himalang gawa ng Diyos. Huwag nawang maulit sa ating panahon. But just like Caleb and Joshua, for 40 years ay lang, nataniman sila ng binhi ng salita ng Diyos. Ang kanilang mga puso ay mga mabuting lupa na kailang iningatan ang bawat salita na kanilang narinig mula sa Diyos. And that's why, noong bayan ay nadaya na ng masamang espiritu, sabi nila, nasaan na ang inyong likod na si Moses? 40 days and 40 days nang wala, anong ginagawa pa natin? Gawa na tayo ng ating Diyos na ating sasambahin. Kaya kinipon nila yung mga ginto pilak, ginawang gintong guyang baka, sinamba nila yung ginawa ng tao. At ang Diyos ay nagalit. Alam natin ang story, di ba? Through Moses, ang Diyos ay nagalit. Who is on the Lord's side? Sumigaw si Moses, who is on the Lord's side? Sino ang tumanggap ng binhi ng salita ng Diyos? Ang mga tao nagsimulang, parang nagulo sila. Parang wala sila sa kanilang sarili. Hindi nila alam ang tutugon. Pero yung mga nakaunawa, sila agad nagtakbuhan sa side ni Moses. Because ibubuhos na ng Diyos ang kanyang galit. Ibubuka ng Diyos ang lupa at lalamunin ang mga hindi sumampalataya. Remember, sabi ni Pablo, because of their unbelief, ang kanilang mga puso na hindi tama sa harapan ng Diyos, sila ay pinuksan ng Diyos sa ilang. Kaya ang sabi dyan, upang kung magsitingin ay huwag silang makakita, anong pinapakita dyan? Ang good ground, or sa good ground ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Oh my. Sa good ground na itanim ang salita ng buhay. Hindi doon sa dawagan, hindi doon sa tabing daan, hindi sa batuhan. Salamat, mayroon pa rin napuntahan ang binhi ng salita ng Diyos. Salamat, nandyan kayo. Kayo ay nataniman ng genuine words sa huling mga araw. Salamat pa rin sa Diyos na mayroon pa rin mga good grounds, hallelujah, sa huling mga araw that they were offering, hallelujah. Sila ay naghahandog ng mga buhay na handog sa Diyos. Pagsamba sa Diyos na buhay. Now, hindi ko na babalikan lang mga bagay, to cut it short dahil kailangan pa natin bigyan daan ng ating practice. Pero balikan ko lang yung Matthew 13, sabi doon, sa parable ng wheat and tares. Ulitin ko lang, sabi doon ni Jesus, the good seeds are the sons or the children of the kingdom. Why? Because sa kanila naitanim ang binhi. That produces a genuine experience ng Espiritu ng Diyos. At mga kapatid, kung naranasan natin sa ating buhay ang genuine experience ng baptism of the Holy Spirit of God, then mayroong tama na manifestation ng salita ng Diyos. Hindi na dapat tayo murmurer, hindi na dapat tayo nag-aalinlangan pa, hindi na dapat tayo mahina pa sa pananampalataya, tayo ay laging pinalalakas at pinalalakas ng Diyos ng Kanyang salita.
So a good ground or our seed must be planted on a good ground. At itong bagay na iyong sa inyo, even sa ating panahon, ay narapat lamang natin makita na ang salita ng Diyos ay kinakailangang maitanim na sa mga mabubuting lupa. Nandyan ba kayo mga kapatid? Nasaan ang mga matapos makarinig ay iniingatan ang salita ng Diyos. Huwag nawa tayo maging katulad ng iba na pagkatapos makarinig, goodbye, so be it. Ang mga walang pagkilala, walang pagkaunawa ay nangyari sa sabi ni Jesus, may paningin pero hindi nakakita, may tainga pero hindi nakakarinig. I just want to read for the last. Ang sabi ni Branham, sa isang mensahe niya, ito yung 1962, sabi niya, I believed that it is near the harvest time. Sino sa inyo na sumasampalataya sa umagang ito? Yes, we believe, Lord, that it is near the harvest time. The seeds had been planted, denominational seed of the churches. Binanggit niya ilang mga bagay such as the evangelicals, like Baptist, like Presbyterian and Lutheran, and the Pentecostal seeds has been planted into the Pentecostal organization. So, alam natin, naunawa natin ibig sabihin ng prophet sa ating panahon, na nagkaroon ng ibang uri ng manifestation na kakaiba doon sa unang pagtatanim ng Panginoon. Lumitaw ang mga iba't ibang uri ng reliyon at paniniwala sa ating panahon. Pero sabi pa niya dito, by great men. So ginamit itong mga great men like Oral Roberts, Tommy Hicks, and Tommy Osborne, great men of God. See, sabi niya, and I believed that the Word of God has been planted, unadulterated, away from any of those organization. Sabi niya, that's what's the matter. Ito yung pinakamahalagang bagay na dapat makita natin. Hindi tayo, sabi nga ng prophet, hindi tayo mga denominasyon. Why we are not a denomination? Because sa denomination, mayroong tao na pinangungunahan ang organization. Pero sa mga binhi ng kaharian ng Diyos, Christ is the head of the church. Ang fivefold ministry ay binigay lamang ng mga kaloob para bantayan, ingatan, alagaan ang binhi na ito sa iglesia. Pero ang Diyos, sa magitan ni Kristo, siya ang ulo ng iglesia. Everything that He says, we must live on. Everything what the Lord says, we must say, Amen, Lord. Lahat ng bagay na Kanyang pinakita at ginagawa sa buhay natin ngayon, ay wala tayong magagawa kundi sumunod lamang umayon sa pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Ating palapakan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sino ang may puso na mababa sa umagang ito na nataniman ng binhi ng salita ng Diyos? Handa ba tayo magpasalamat sa Panginoon sa umagang ito, mga kapatid? Sa last moment ng ating gawain, hallelujah, ating ibigay sa Diyos ang mainam ng mapapuri at pasalamat. Habang akinanihan ng mga musicians. Sarap awitin yung awit kanina. Great is your mercy towards me. So while they were playing, let's pray for a moment. Panginoon, salamat po sa iyong napakasarap na biyaya sa araw na ito, O Diyos. Tunay, Panginoon, na buhay ang iyong mga salita, O Diyos, sa buhay, sa puso ng iyong mga banal. Panginoon, wala kami magagawa sa ngayon kundi ibalik lamang sa iyo ang mga mainam na mapapuri at pasalamat. Salamat sa patuloy na pagbabantay, pag-iingat sa buhay ng bawat isa. Salamat sa patuloy na pag-akay, Panginoon, sa iyong iglesia. While the word says, Lord, na kami nabubuhay sa isang liko na henerasyon sa huling mga araw. Oh, hallelujah, purihin ka. Ang iyong salita ay agapay, ang iyong salita ay umaagapay. You're like a strong tower sa buhay namin. Wala kami ibang tatakbuhan kundi ikaw lamang, Panginoon. At sila na tumatakbo roon ay maliligtas ang sabi ng iyong salita. Lord, purihin ka sa umagang ito. Dakilain ka ng iyong iglesia. Salamat sa iyong mga patuloy na pangungusap. Salamat pa rin, Panginoon, sa still small voice. Salamat pa rin na ikaw ay nangungusap sa aming mga puso, Panginoon. Salamat pa rin, ikaw ay nagpapaalala sa amin, Panginoon, kapag kami nakakalimot sa iyong mga salita. Kapag kami ay nag-overlook ng ibang mga bagay, na-overlook ang maraming mga bagay. Kapag hindi na namin nadadama minsan pa, how this life is worthy of all the praise of God, na itong buhay ay narapat lamang ibigay sa iyo, ipaglingkod sa iyo ng buong lakas. How this life we receive, Lord,
ay nararapat lamang naming ibaba pa sa iyong harapan. Aming pang patuloy na ipasakop sa iyong mga salita. Patuloy pa namin, Panginoon, hallelujah, na i-consider lagi sa aming mga puso na ikaw ay Diyos na tatapat, Diyos na dakila sa lahat. May magagawa ka sa lahat ng bagay. Sa kabila ng aming mga trials, mga pinagdadaanan, individually, personally, Lord, hindi ka nakakalimot sa iyong mga pangako. Your mercy is great toward us, Lord. Your grace is enough toward us. Salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong mga pangako, salamat sa patuloy na pagpapatibay sa aming pananampalataya. Purihin ka, O Diyos, dakilahin ka ng bawat isa. Sa iyo namin maingat na ibinabalik ang lahat. Kalwalatian, kapurihan at pasasalamat pagdakila. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus, aming manunubos at tagapagligtas. Can we say, Amen?